lahat ba na mga imahen diyan sa Biblia ay Diyos-Diyosan? Kung meron man tayong mga larawan ng mga santo at inahalika ng mga deboto at hinihimas-himas ng mga deboto, hindi ibig sabihin na Diyos na ang naturang mga imahe. Dahil ang babala ng ating Panginoon Jesucristo sa San Juan Kapitulo 7, versikulo 24, huwag na kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Ano po ba ang nararapat? Kaugnay sa imahe ng mga santo. Lahat ba na mga larawan diyan sa Biblia ay ipinagbabawal? Kung tingnan natin ang mabasa sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 17-22, itong talatang ito mga kapatid, ay iiwasan ito sa mga anti-Catholic. Ang paulit-ulit nilang minimemorize yung nakasulat sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Ang iba di na nila alam na kung ituloy pala sa Exodo Kapitulo 25, 17, 22, ito ang utos ng Diyos. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito'y 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Diyos mismo ang nag-utos niyan. Lalagyan ng 2 gintong kerubin. Imahin yan. So, paano ngayon? Kung para sa mga nagbabasa sa Biblia na wala namang sariling Biblia kundi namimili lang at nakibasa mga kapatid, minimemorize na yung Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero yung Exodo 25, 19, 22, na Diyos mismo ang nag-utos na maliban sa mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal, meron siyang inutos na larawan na dapat gawin at yun ay larawan ng mga anghel sa Exodo Kapitulo 25, 19, 22. At anong argumento ng mga anti-Catholic nito? Alam nyo? Larawan ng mga anghel. Bakit po ba kayong mga Katoliko? Maliban sa mga anghel, meron kayong larawan ng mga tao na hindi naman mga anghel. Aba, isip-isip naman pag may time. Gamitin niyo naman ang common sense. Kahit yung common sense, hindi common sa bawat isa. Noon nang inutos ng Diyos na magawa ng larawan ng mga anghel, therefore inutos ng Diyos na ang banal ay pwedeng gawan ng larawan. Ang banal, hindi yung Diyos-Diyosan, ipinagbabawal yon. Pero ang banal ay pwedeng gawan ng larawan. Kaya nga, kung sabihin nila mga kapatid, itong argumento ng mga anti-Catholic, si Moises lang ang inutosan sa Exodo Kapitulo 25, 19, 20. Bakit kayo mga Katoliko ay nakisali? Di po ba si Moises lang din ang inutosan na bawal ang Diyos-Diyosan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5? Pero kung yun ang argumento nila, nabasa ba nila yung Ikalawang Hari Kapitulo 23, versikulo 15-18 na may monumento ng propeta nang inutos ng Diyos na wawasakin yung lahat na mga imahen ng Diyos-Diyosan. Winasak yon, giniba yon ni propeta Josias. Maliban lang sa monumento ng propeta. Okay. May mabasa ba tayo na ang Diyos nag-utos letra por letra dahil ito kasi mga anti-Catholic kadalasan mga kapatid, sola scriptura, the Bible alone, even the word Bible alone does not found in the King James Version, the word Bible alone. May mabasa ba tayo na inutosan ng Diyos ang mga propeta na gagawa kayo ng monumento ng propeta? Wala naman, di ba? Pero nang winasak ang mga Diyos-Diyosan, ang hindi pinawasak ay ang propeta, monumento ng propeta. Kung ano ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko sa Catechism of the Catholic Church, page 220, ito ang mabasa natin. We do not worship the saints.
We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Yun ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Ang mga santo ay hindi mga Diyos-Diyosan, kundi larawan sa mga banal. At tayong tao, hindi tayo mga espiritu, nangangailangan tayo na makita at mahipo. Kaya nga, yung deklarasyon ni Santo Tomas sa San Juan Kapitulo 20-28, maliban kung mahipo ko at makita ko, hindi ako maniniwala. Alam ng Diyos na nangangailangan tayo because God is always communicating us through our senses. Kaya dito sa Simbahang Katoliko, may mga larawan. Dahil sa lumang tipan pa lang, kung ipinagbabawal ng Diyos ang mga larawan ng mga Diyos-Diyosan, ang Diyos na nagbabawal ng larawan ng mga Diyos-Diyosan, siya din ang Diyos na nag-utos na gagawa ng larawan ng mga banal. Ang opisyal na aral, Catechism of the Catholic Church, number 152. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Ito din, mainit din ito na talakayan dahil Father, Son, and Holy Spirit para sa kanila mga kapatid, tatlong Diyos. Mali na naman. So, malinaw ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, we worship one God at faith in one only God. Yun po ang tunay na paniniwala at pananampalataya ng Simbahang Katoliko. Kaya dito pa lang, butata na mga kapatid, ang maling akala ng mga anti-Catholic. Kaya sa gusto nila letra por letra, kaya ginagamit natin kahit na itong Biblia na salin ng Protestante, the Living Bible. Bakit? Ano po ba mabasa natin sa Galatians chapter 3 verse 1? Ito ang mabasa natin. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to say the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Bakit ginamit natin ito? Gusto sila letra por letra. At batay sa salin na ito, itinaas ni Jesus ang placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Kahit sa salin ng Protestante, hindi pala lahat na mga larawan, mga kapatid, ay ipinagbabawal. Ngayon, sabihin naman ng mga anti-Catholic, bakit larawan ng mga santo? Larawan ng mga babae at lalaki ang nasa Simbahang Katoliko? Di ba ang utos ng Diyos kay Moises, yung anghel lang na mabasa sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 17-22? Tama, pero di nyo ba alam na ang anghel ay banal ayon sa Awit Kapitulo 89, versikulo 7. Ito ang ating mabasa mga kapatid. The holy angels are in awe before Him. Ano daw ang mga anghel? Ang mga anghel ay banal. So, tandaan natin na sa Exodo 25:19-22, ang Diyos mismo ang nag-utos na magawa ng imahe ng mga anghel na ayon sa Awit Kapitulo 89, versikulo 7, ang mga anghel ay banal. Therefore, ang Diyos mismo ang nag-utos na ang mga banal ay gawan ng imahe o monumento. Tanong, ang propeta ba ay banal? Yes, malinaw yan. Nasa Lucas Kapitulo 1, versikulo 70, kung saan mabasa natin, He spoke by the mouth of His holy prophets from of old. So, ang mga propeta ay banal. Ang mga anghel ay banal. Tingnan niyo ang Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18. Diba? Utos ng Diyos, wasakin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na mga imahen. Winasak, giniba yan. Pero ituloy sa 17-18. Kaninong monumento ang nakita ko?
Ayon kay Propeta Josnias at ang sagot ng mga tao, monumento yan ng propeta. Anong sabi ni Propeta Josnias? Huwag niyong gibain. So, dito pa lang, mga kapatid, butata na ang mga anti-Catholic na naniniwala na ang mga monumento ay ng mga banal ay dapat gibain. Kung tingnan natin ang Protestant salin sa Isaiah chapter 56 verse 5, then I will set up a monument in the area of my temple. Ano daw? Sa area ng templo ng Diyos, I will set up a monument in the area of my temple. At sa ikalawang hari, kapitulo 3, versikulo 10, sa kabanal-banalang bahagi sa bahay, ay naglagay siya ng 2 rebulto na kirubin na yari sa kahoy. Yun ang mabasa natin. Dito natin mapatunayan na hindi lahat na mga larawan, mga kapatid, ay ipinagbabawal ng Diyos. Ang tanong, sa Bagong Tipan, maaari bang gumamit ng imahen sa Bagong Tipan? Yes. Bakit? Kung tingnan natin ang Isaiah kapitulo 56, versikulo 7, mabasa natin, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng bayan. At ito din ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, San Mateo kapitulo 21 versikulo 3. Ano daw ang kanyang bahay? Tatawaging bahay panalanginan sa lahat ng bayan. At kung tingnan natin ang ikalawang hari kapitulo 6 versikulo 23, utos ng Diyos na ang lahat ng panig ng bahay sa palibot ng bahay ay may mga nakaukit na mga larawan ng kerubin at mga puno ng palma. Anong kugnayan nito kung mabasa sa unang hari, kapitulo 6, versikulo 26? Sa Bagong Tipan, ang iglesia ng Diyos ay bahay ng Diyos ayon sa unang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16. At ang bahay ng Diyos, ayon sa unang hari, kapitulo 6, versikulo 29, ay may mga inukit na larawan ng mga kerubin at mga puno ng palma. Ano po bang kaugnayan sa mga puno ng palma? Ang puno ng palma, mga kapatid, ay sumisimbolo sa banal na tao. Yun, pagdasal natin, dami na talagang mga anti-Catholics na grabe, no? Grabe ang kanilang atake sa ating pananampalataya. Kaya ating isa-isahin at sasagutin ito dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Mga kapatid, ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Ngunit, napakadelikado po pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib ang ating kaluluwa.